Binaril na kontraktor itinuro si Saldico at Martin Romualdez at nangihingi ng tulong kay Senator Marcoleta na para maimbestigahan ang pamamaril sa kanya. At eto, 3 senador nakasabwat daw di umano ni Saldico sa nakawan mapatungkol sa flood control issue ay talagang tinatrabaho na ni Marcos Jr. Aba, parang gusto nyo na naman ilihis yung issue sa flood control parang gusto nyo na naman ilihis Parang alam nyo nung at ngayon may palabas na naman nga po ang may palabas ang mga anti-Duterte kasi parang gusto ho nilang ipalabas ngayon na may nangyaring anomalya or may nangyaring nakawan nung panahon ng ni Pangulong Duterte, no? Oo, grabe ho ngayon ang kanilang ginagawa. Talagang gumagawa sila ng hakbang para para maisisi sa mga Duterte ang issue about sa flood control. So tutusin nga lang para hindi na ho kayo mainip. Ito na nga. At ipapakita ko sa inyo maya-maya lamang, no? So dito muna ho tayo. Oo, dito sa mga mapatungkol sa sa mga senator na dawit sa eto nga flood control contractor na nagbigay ng 30 million kay Escudero. Eto na, panoorin natin. Pakita natin. Sige nga. Ang tanungan kahapon para meron na kasi tayong mababanggit pero ito ay dun sa paraan at dun sa pagkuha ng impormasyon, tama po yung ginawa niya. Ano nga pakinggan po natin. Meron po ba kayong kamag-anak, asawa o kaya kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Sino po sila at ano ang kanilang posisyon? Po? Sino po sila? Yung sinasabi niyong kamag-anak ninyo. Kapatid ko po, Your Honor. And what is his position in government? Mayor po ngayon sa isang bayan sa Sorsogon po. Saan po? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Aside from your brother or is that sister? Wala po akong sister. Sino pa po? Brother ko po, city councilor din po sa Sorsogon. Maliban dun sa dalawang nabanggit ninyo, meron pa ba kayong ibang kamag-anak? Wala na po. Nasa government? Sa pagkakaalam ko po, wala na po. How about business partners? Do you have any business partners who are in government? Wala po, Your Honor. In the last elections, last 2 cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po? Ang ganda ng pagkaka-script nito Talagang ganda ng batuhan, rekta agad sa tanong na 2022 kung sino yung talagang rekta agad doon, halatang hindi alam ng congressman na may binigyan etong lalaki na to nung 2022. Hindi alam. Layo nga, hindi nga masyadong halata. Po yun. Kay Senator Cheese po, Escudero. Senator Cheese Escudero. Yes po. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po, Your Honor. 30 million pesos, yes. This was during the time that you already had government projects. Is that right? Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno? Yes po, since 2009 po. Thank you.
Yan grabe ganda nung script, no? Talaga yung tanungan nila, rektahan agad eh. Kayo ba ay noong 2022, kayo ba ay may inambunan ng blessing para mga kandidato? Rekta agad sa 2022. Ayan. Di ba? Yun. Oo. So, ang ano lang ang gustong palitawin ni Chel Jokno, naidlip ako eh. Na umamin yung kontraktor na siya ay nag-donate kay Senador Cheese noong eleksyon. Okay. Campaign Oo. Di ba? Yan yung ano nila ngayon, yan yung palabas nila, no? So, eto ba, sunod-sunod rin na nandito, no? Ang lupit ng script nila, no? Hindi halata, no? Hindi halata, ganun kalupit. Hindi alam, wala, hindi masyadong halata yung gawa. Nagpaparamdam ang ilang kontraktor at opisyal ng DPWH na interesado silang tumistigo kaugnay sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Ayon po yan kay Senator Rodante Marcoleta. Nakatutok si Ian Cruz. Sa gitna ng mga pagdinig sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno na kundi substandard, ghost projects. May mga interesado raw na tumistigo na nagpaparamdam na kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Nako, nagpaparamdam na. Kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin bago, kung wala namang bago, paano naman. So, pinakamaganda, ma-determine natin, ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimbangin. Ilan daw dito ay mga kontraktor, pero may mga taga-DPWH rin. Kinukumbinsi yung nagtapat eh. Marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Gusto ko, meron talagang lilitaw na magsasabi. Sabi pa ni Marcoleta, meron din daw personalidad na may kinalaman sa proyekto ang nasa ibang bansa na. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago o kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon na hinahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Yun lang. Sa Lunes ang susunod na pagdinig ng komite ukol sa mga flood control project. Pero ngayon pa lang, dumidistansya na si Majority Floor Leader Senador Joel Villanueva at iginiit na wala siyang transaksyon kay dating District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office na si Engineer Henry Alcantara. Pinaplano rin daw niyang magharap ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng mga larawan at video na kasama niya si Alcantara. Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Never. Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng Yan, Senator Villanueva, alam nyo, yung mga nagpapakalat ng picture nyo, tsaka video, mga kilala ko. Alam ko kung saan nakatira. Alam ko din yung mga full name nila. Chat nyo lang po ako, Senator Villanueva. Kilala ko po yung mga yan, yung mga tanso vlogger. Yan, sila Ulo, sila Magnus, sino ba? Si Missy, si Toit, sino ba doon? Marami. Hindi pala, mas maganda pala. Kukontakin ko na lang si Senator Villanueva. I-chat ko sa kanya yung mga full name ng mga nagpapakalat ng fake news sa kanya. Yun, maganda to, ha? Oo, sige, Senator, isi-send ko sa iyo full name, address, lahat. Secretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas, nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluhin. Si Senador Bato de la Rosa naman, sinabing lahat ng flood control project sa iba't ibang administrasyon dapat imbestigahan dahil kailangang malaman ng taong bayan
kung nagamit ng tama ang buwis nila. Kasunod ito ng pagsabi ng may-ari ng kontraktor ng Alpha and Omega na si Sara Diskaya na pumasok sila sa flood control projects mula noong 2016, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ng bayan yan eh. Hindi porque during the time of PRRD, i-exempt natin sa investigation. Hindi po pwede yun. Kung gumawa sila ng kalokohan, kahit na panahon pa ni Pinoy kasi, noon pa yan, panahon pa ni Pinoy sila nagkakuha ng mga kontrata sa gobyerno, di ba? Kung meron sila mga ginawang kalokohan, dapat naimbestigahan lahat yan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Yan, ano yan. At eto naman nga, ito naman yung balita na, yun nga, as usual, sinisisi na naman sa Duterte. Ang purot dulo na naman ng flood control ay ang bagsak nito ay sa mga Duterte na naman. At eto po yung video na yun. Yan ha. Yan, play. 2 linggong rerepasuhin ng mga kalihim ng DPWH at Budget Department ang hinihiling na pondo ng DPWH para sa 2026 National Expenditure. Utos siya ng Pangulo dahil may mga naisingit umano sa proposed budget ng DPWH. May report si Von Aquino. Kasunod ng paglutang ng ilang questionableng flood control project, 2 linggong ipinasuspinde ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bidding para sa mga proyekto ng DPWH. Layo niyang matiyak na di maanomalya ang mga proyektong popondohan ng lokal na budget. Di kasama ang funded ng foreign institutions. Foreign assisted projects will continue. Kasi yon, kampante tayo na maayos yon dahil nakabantay ang ating mga advisors, ang ating mga foreign funders doon. Yung mga nabid na-award na, kailangan yon babantayan natin. At hindi tayo papayag ng ghost, hindi tayo papayag ng substandard. Pinarerepaso naman ni Pangulong Marcos ang hinihinging budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa taong 2026. Meron pa rin daw umanong naisingit sa 880 billion pesos na proposed DPWH budget. Kasunod niya, nagkasundo sina DPWH Secretary Vince Dizon at Budget Secretary Amena Pangandaman na sa susunod na 2 linggo ay uupuan nila ang budget ng DPWH sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Dun sa 2 linggo, kung merong kailangan baguhin, palitan, tanggalin, isasubmit ng department. Kung completed na, o di tatanggalin natin. Kung doble ang entry, o di tatanggalin natin yung isa. 15,000 projects na nakapaloob sa NEP ang kanila raw iisa-isahin. Balak ng 2 kalihim na gamitin ang teknolohiya para mas madaling matukoy ang mga questionableng item. Dahil DPWH lang naman ang may problema, hindi na raw kailangang ibalik ang buong NEP sa Department of Budget and Management o DBM. Taliwas dyan ang tingin ng ilang kongresista. Mungkahin nila kay House Speaker Martin Romualdez, ibalik ang buong NEP sa DBM para linisin ang mga questionable o manong insertion. Ang problema namin talaga is ayaw namin tanggapin itong basurang trabaho, no? Tapos kami na naman ang masisisi. If we don't touch it, di parang complicit na kami sa lahat ng kalokohan. Ulol! Tigilan nyo kami sa mga ganyang paandar nyo. Babasahin natin ha. Basahin natin. Yan o. DPWH budget sa 2026, no? Expanded program, re-respetuhin ni na Dizon. Ano pa ba to? Pangandaman. Yan ha. So dito, ito yung isa sa mga sinasabi din na baka nga binubulag lang tayo. Na baka focus tayo ng focus sa flood control, nakaw naman nakaw dun sa kabila naman. Kaya nga tama talaga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na lahat dapat imbestigahan, hindi lang sa flood control. Eto na nga yun, no? Yan, no? Sige, Puno, pasalita. Kung makita at ituro nila, ito ang mga... Andito pala si Dengue. Executive insertions na hindi nararapat at hindi sang-ayon sa kumpas ng Presidente. Then that will be the time that Congress can efficiently exercise or oversight powers. Handa raw ang mga kongresista na kanselahin ang break nila sa October 10 hanggang November 11. So utang na loob pa namin sa inyo yun.
maipasa sa tamang panahon ng 2026 NEP. Hihilingin Wah, galing. nila sa kanilang mga miyembro na simula bukas, huwag munang dumalo sa budget hearings hanggang hindi nare-resolba ang issue. Ang galing. Wala parutugon sa kanila si Romualdez. Sa pagsusuri ni Senador Panfilo Lacson, nasa 500 flood control projects na pare-parehong halaga ang nakalista sa NEP. 51 billion pesos ang kabuong halaga ng mga yan, ayon kay Lacson. And we counted from NCR to Region 3 alone, flood control management 1, na sa mga 500 items, yung exact amounts, similar amounts of 75 million each, 100 million each, 120 million each, 150 million each. Red flag po ito eh. Secretary Vince is already investigating ito pong mga doble-doble, pare-parehong pangalan. Von Aquino nagbabalita. Sige lang, maglukuhan lang kayo dyan. Dito tayo sa interview ni Ma'am Soto dito sa isa sa mga congressman na isa rin sa parang parang si Toby Tiangco din ang datingan nito. So panoorin natin. Tawagan ka at imbitahin dito dahil nga kasi sang-ayon kami sa'yo. Nababanggit na namin since this flood control project started, itong malaking iskandalo na to kung saan trilyong piso nga po ng kaban ng bayan ang talagang nalustay, no? Dahil nauwi lamang sa bulsa ng mga korap, no? Ng mga mandarambong na sana magkaroon ng, meron bang pangangailangan para sa isang batas to protect the whistleblowers, Kong Albi? Kasi as of now, meron tayong witness protection program na under the Department of Justice. Kung saan, correct me if I'm wrong, ang nakatuon ito sa mga nais na magsiwalat ng impormasyon, kamukha dito sa sa krimen ng missing sabongeros. Crimes, di ba? Na kung sila yung least guilty, hindi sila yung most guilty, pwede silang maging state witness. At bibigyan sila ng bagong identity, ng pabahay, yung kanilang pangangailangan, tutustusan. So ito, nakita ko po yung inyong Facebook post urging the Department of Justice to come up with a program to protect itong mga, let's say may mga empleyado DPWH, may nalalaman. Tapos malinis sila. Gusto nilang isiwalat yung kanilang nalalaman. Ano po yung konsepto ninyo nitong panukala ninyo? Is it a piece of legislation to institutionalize it? No, actually we do have a law already on whistleblowing. In fact, the reason why sinabi ko to, no, kasi wala naman tayong makikita sa papeles eh. Lahat ng mga dokumento, lahat ng mga documentation, pagdating sa mga DPWH project, sigurado ako spot clean yan. Wala tayong makikitang mali, wala tayong makikitang anomalya, unless i-check nyo on the ground. Like, for example, si President mismo nakadiskubre ng mga ghost project. But pag titingnan mo lang sa papel, wala tayong mahuhuli dun eh. Kasi kabisado na nila yan eh. Kayang-kaya na nilang ayusin lahat. So, the only way is for a witness to come out, insider, pag na-pressure sila, pag pag hindi ka nagsalita, baka makulong ka. So, ito yung hinahanap natin, yung least guilty, sabi niya, because that is also part of the program, whistleblowing program, dapat yung least guilty. Kasi kung ikaw pinaka-guilty, hindi man pwedeng sweldo ka. Sweldo ka. Sabi ni Diskaya, ako gusto ko maging whistleblower. So yun yung and I called SOJ. I called Secretary Remulla and asked him about it. And true enough, no? May lumapit na daw sa kanya. So hintayin na lang natin yung development regarding this. So sapat na yung kasalukuyang batas. Sapat na. Because yung sa ibang I was looking at the legislation in other jurisdictions. Kasi apart from the fact na protektado sila, meron din silang mga apart from, siguro hindi ko alam kung yung hindi sila maaalis sa trabaho, hindi sila may mga ganung mga kondisyon. Hindi ganun ka-broad yung ating batas, no? But it's good enough. Kasi ang nila dito, ang kapalit nila dito is imprisonment or kung ano pa mangyari sa kanila. Under pain of penalty. So in other words, it's better for them, sa tingin ko mas maigi sa kanila na magsabi na lang sila ng totoo, no? Para at least hindi sila tulad ng mas malalim na parusa. So, sangkot din sila.
Sangkot. Dapat, Let's say kasi- dito sa flood control project scandal na to, sangkot din sila pero hindi sila yung most guilty. Yes, kasi hindi naman sila magiging witness kung di nila alam eh. Kung di naman sila part eh. Di ba? So, accomplice parang ganyan. Accomplice sila, tapos may nalalaman sila. So, ito yung mga information na po pwede natin kunin. So, Kong Albi, ito ba ay bunyag, dito yung nangyari kay Engineer Calalo, yung kay Congressman Leandro Leviste? Kasi right now, ang pagkaalam namin, nakakulong pa rin siya. So, moving forward, magbe-bail na siya. So, ito ba yung magiging poster boy ninyo para po, moving forward, para sa whistleblower? Kasi siya parang napaamin siya di ba? He had to make it kwento. So, ngayon, ano pong mangyayari sa kanya? Aside from him, no, I think si Congressman Leviste has offered for him to be made a state witness, no. Marami pa rin ako narinig na iba, hindi lang siya. Pero nasa DPWH nasa DPWH. So kung nakikita natin na hindi lang siguro isa o dalawa ang magiging state witness dito dahil sa sobrang laki ng anomalya nangyari sa DPWH. So there are a few more. I've been hearing other names. My only concern and worry is baka wala nang matira sa DPWH. Kasi parang, di ba, there has to be collusion for them to be able to get away with this. Alam nyo, dati pinag-iinitan natin ang customs. Diba? Customs is supposed to be the most corrupt agency. Kasi pati security guard kasama dun sa sindikato. Diba? Dito sa DPWH, hindi yata malayo. So, I'm not sure kung may matitira talaga, as you've said. Okay. So Kong Albi, let's go into another phase of what's happening in Congress, no? Yung sa Kongreso ngayon, you are an independent congressman, pero ngayon nagkakaroon na parang what is the morale now in Congress? Because it seems like Puno is also saying now na hindi lang naman yung mga mambabatas ang gumagawa ng insertion. He also referred it also dito po sa National Expenditures Program plan. Tapos ito po yung kay Congressman Richard Gomez na he called out also yung mga media. What is now the morale in Congress? I mean, are you all now looking, kumbaga nagiging paranoid ba kayo sa mga nangyayari dito ngayon? Definitely, no? Bugbog. Bugbog talaga ang Kongreso ngayon, no? Di ba ito yung congressman na issue kay Ivana Alawi? Tama ba po? Siya ba yun, no? Parang siya yun no? Pero etong congressman na to, ay isa din to sa mga kasamahan ni Congressman Tiangco na isa sa mga maaasahan din natin pagdating sa Congress mapatungkol sa issue ng flood control. Pero parang kapamilyar kasi siya sa akin, parang nakita ko na siya nagka-issue dati, no? And in fact, I think every time you go somewhere, no, pag sinabi mong congressman ka, talaga magtago ka na dahil lahat ng tao tingin sa'yo, magnanakaw na yun yung sinasabi ng mga ibang kasama namin that hindi naman lahat di ba? Especially like kami, kakapasok lang, no? I have not Tsaka bilyonaryo ka na, hindi mo na kailangan magnakaw. So, you have Congressman Leviste, di ba? Who has actually naman just came in and are trying to do something right for the country. But I think we need to change the image because it has been a perception ever since na talagang may kalokohan na nangyayari. And the best way to move forward is really the call of the President to be transparent. Talagang buksan natin. Pakita natin kung ano yung mga ginagawa natin sa Kongreso at kung ano pa yung mga nilalagay natin sa budget. And I think this time, no, if you look at it, online na lahat, every single step being taken with respect to the budget, talagang ginagawa nilang public. But bukas na, di ba? Talagang wala. Pag ikaw, congressman ngayon, magtago ka na mo. Magtago ka na. Huwag ka muna So, yung talagang ito, sa budget deliberations nga po, dapat kasi kung kayo din naman dyan sa Congress, alam nyo naman na din siguro kung sino yung mga congressman na nasa likod ng mga kontraktor. Kung total, nakapagsalita na rin naman at yan din naman ang gusto nyong mangyari na magkaroon or ma-resolbahan itong corruption sa flood control, ba tayo nyo pa ilabas ni Congressman Tiangco na kung sino talaga yung mga involved bukod kay Saldico. Yun lang, no?
Ito na, no, pareho sa mababang kapulungan, yung mga congressman po natin hanggang sa Senado. Sa mababang kapulungan, problema yung small committee kasi pagkatapos daw pumasa sa second reading, nagkakaroon ng breakaway group na nitong 19th Congress, sabi po ni Toby Tiangco, nasa kamay lang po ng 4 na tao yung General Appropriations Bill ng House. Pagdating naman sa Senado, yung Bicameral Conference Committee, nasa kamay na lang ng iilan at dun po nagkaroon ng budget insertion. So, gagawing bukas na sa publiko yan. Pero itong tanong ko sa'yo, Kong Albi, kasi ang ating freedom of information, si dating Pangulong Duterte lamang ang nagpasa ng utos noon sa executive branch ng ating pamalaan na magkaroon ng freedom of information. Pero dito sa Congress po, hindi pa yan legislated Wala pa rin tayong batas na tayo po, ang publiko ay may karapatan na malaman po ang lahat tungkol sa atin, in the interest of transparency. So, dyan po sa Kongreso, will you file a bill? Will you support a bill para once and for all magkaroon na po tayo ng Freedom of Information Act? Yeah, aside from filing a bill, no, para palagay ko sa palagay ko tututulan ni Marcos yan. Yung anti-corruption nga 'di ba? Na itinatag nung panahon ni Pangulong Duterte, 'di ba? Winasak lang ni Marcos. 'Di ba? Nakalimutan ko 'yun para sa mga corruption, mga pananagutin yung mga corrupt, no, ng mga ng gobyerno. I-comment nyo na lang dyan sa baba, pero napakaganda rin nung proyektong yun, nung batas na yun, pero binuwag ho ni Marcos Jr. yun. Ano ba yun? Anti-corruption, nakalimutan ko na yun. Pero ang ganda nun, no? Pero at parang parehas din nito itong sinasabi nila. Malamang sa malamang hindi ito mapapatupad. Tulak itong freedom of information. Dapat maging culture, maging practice, maging masanay ang ating mga public at saka ating mga taong bayan na hanapin talaga itong mga information na to, lalo-lalo na pagdating sa budget. Tama. So, I think magkusa. In other words, hindi naman kailangan talaga mag-file ng bill kung talagang seryoso ka. Change na yung mindset. But if it's not made available to you, if it's like, di ba si Ombudsman Samuel Martires, magugulat ka, di ba sinabi niya ang SALN, hindi pwedeng ma-access ng ng citizenry, di ba? He passed it before, yung SALN. Hindi ko alam, pero lahat ng SALN namin is submitted. For public consumption. So I think it depends also on the individual. Kasi kahit anong batas ang gawin natin, hahanapan nila ng butas yan. Hahanapan nila ng parang sistema para itago yung mga interest nila o kung yung anong mga gusto nilang gawin. So there should be a cultural change, no, a behavioral change. Na mismo mga politiko kusang na mag-submit, magpakita at ipunyag yung mga ginagawa nila dun sa Kongreso. I think you go back to that time when your name is like the most important thing. Diba? Kasi ngayon pag nadumi mindset mo. Wholesome ng mindset ni Kong Albi. I was going to ask Kong Albi kasi ikwento mo sa amin how it's done kasi ikaw nga nag-independent ka kasi nga you felt na talagang kumbaga masyadong minangle yung budget for this year. But how does it go? Ideally, no, may yung mga pass-through rate na sinasabi nila sa mga kongresista, tapos yung mga kongresista na nagiging contractor. You personally, are you aware? Because I think Senator Ping Lacson and Comelec said nga na parang may mga 67 na po na donors ang nakita po nila na nagbigay sa mga tumakbo noong 2022. Ano ba yung kalakalan? Sabihin na natin ngayon, no, moving forward, gusto natin nga maging transparent, maging accountable na, maging maganda ulit ang mga pangalan ng mga kongresista. Pero paano naging madumi? Bakit pangit na ba pangalan ng mga kongresista? Iba din to magtanong tong Net25 anchor na to, ha? Paano nagkagulo-gulo? Ano po yung mga pasikot-sikot ang ginawa po ng mga kongresista? At least for your part. Well, as we can see, no, at least it's an open secret na halos lahat ng pondo ng buong Pilipinas nilalagay dito sa DPWH. Kasi doon meron silang parang systemic way, no, of I guess milking the government, no.
So, it starts with appropriation. Kasi lahat to may may parang bawat daan, parang yung customs, 'di ba? O kahit ng mga government documentation, bawat lamesa na daanan may lagay. may lagay, Kaya diba? pinagbawal ang drawer, alam mo. Pinagbawal ang drawer kasi pagbukas ng drawer, doon nila ilalagay. So in the same manner, this is also similar. Yeah. No? So it starts with appropriation, meaning yung Congress appropriates the fund, alam na nila kung saan pupunta yun. Yung nga small committee, rinig ko nga from 4. Eh, yung DPWH ngayon, walang alam eh. Walang alam ang DPWH ngayon. No? Yung Ghost Project ngayon nga lang nila nalaman. Naging isa pa eh. Oo, isa na lang. Hindi na From the small committee, naging smaller committee pa. So parang yun na lang magdi-decide kung saan pupunta kung anong projects ang ipapasok sa budget. Diba? So from appropriation, alam na nila yan. So naka-ready na, 'di ba, yung mga contractor, yung DPWH, kung anong project, kung saan ilalagay, kung ano ang kikitain nila, halos na yan, set in place. So every year naghihintay lang tong mga mga contractors at saka mga DPWH kung sino nakaupo. At saka yun lang ang pupuntahan nila at sasabihin nila, dito naman natin ilagay. Diba? So because of, sabihin na natin, competition. Diba? So siyempre, ang daming project yan. Sino pipiliin nung magdi-decide kung saan ilalagay? So siyempre, palakihan naman yan. Sasabihin nila, sa amin, ganito na ang bibigay namin. Ganito namin. And that created Palakahan ng lagay. Palakahan ng lagay. Palakasan din ng mga backer. Ganun yung nangyayari. So masyado nang mahaba tong interview na to. Siguro ibukod na lang natin yan. So eto kasi may mas maganda kasing balita akong ipapanood sa inyo. Wait lang ha. Nasaan na yan? Eto. Yung kay Villanueva. Eto. Hindi na nakapagpigil si Senador Joel Villanueva sa alegasyong may kaugnayan siya kay controversial former district engineer Henry Alcantara. Ang mga nagpapakalat ng anyay fake. Ay, pala ito na napag-usapan na natin. Eto. Yan. Walang takas sa investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractors. Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sureball na tatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 firms sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo na't ilan sa mga kontratista na yan magbubukod na naman siguro sila ng isa pang komite. Para dito na naman ibig sabihin dalawa na, Ang galing. Yung campaign donor nila sa eleksyon. Oras na nagtawag ng electoral reforms because based on the bill. Sino ba ngayon? Ando doon ng COMELEC. Hindi maaaring ando ng COMELEC. Hindi maaaring may magtanong niyan. Pangalawa, pag hindi man nagkaroon, magkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC. Base sa partial list ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, 3 senador ang may koneksyon. So nandito Francis Chis Escudero, Joel Villanueva at Christopher Lawrence Bongo. Alam nyo dito hindi ko alam bakit dinadawit si Senator Bongo dito sa issue ng na to ng mga mga tawag dito mga senador na binigyan ng donasyon ng mga kontraktor na nagtatrabaho sa DPWH. Una, si Senator Bongo, bilyonaryo yan. At si Pangulong Duterte na mismo ang nagsabi niyan. Bakit pa kailangan ng donor ni Senator Bongo para sa kanyang pangangampanya, sa kanyang pagtakbo bilang senador? Maaari si Chis tsaka si Villanueva pwedeng meron talaga. Pero Senator Bongo malabo eh. Bilyonaryo yan bago yan naging tumakbong senador. 'Di ba?
Center for Investigative Journalism. 3 senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Number 1, si Senate President Cheese Escudero na ang top campaign donor noong 2022, si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated. Okay. Umipot si Lubiano sa pagdinig pero hindi siya natanong tungkol dito. Number 2 naman, si Senator Joel Villanueva. Ang kontratistang New San Jose Builders ni dating Housing Secretary Jerry Acuzar ang isa sa top donors niya noong 2022. Okay, Senator Bongo. Si Senator Bongo naman, anak ng owner ng CLTG Builders, habang kapatid ang may-ari ng Alfrego Builders and Supply. Una na ring tinanggi ng 3 mambabatas ang involvement nila sa contracts ng mga nasabing kumpanya. Si Senator Ping Lacson ang mangunguna sa pagtalakay nito na siyang chairman ng Electoral Reforms Committee. So ibig sabihin, yayariin ng mga bataan ni Marcos Jr. yung mga senador na kumakampi sa mga, or parang mukhang kumakampi sa mga Duterte. Kaya pala meron kayong 2 komite mapatungkol sa flood control. Alam na this. Kaya pala hindi kayo nakontento sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Tapos ngayon may ano na naman, may panibagong binubuo na naman. Bali 3 committee na ang mag-uusap mapatungkol sa flood control. Committee ni Senator Marcoleta, committee ni Lacson at committee ni Soto. May kanya-kanya na. Ang galing Hindi masyadong halata Siya rin ang nagpaputok ng porsyentuhan ng mga opisyal sa flood control. Alam mo, aside from being very good PNP chief, chief of police, magaling na investigador yun. Posibleng sumalang din sa Q&A si Senator Mark Villar pagdating ng budget deliberations ng DPWH. 2016 na. Ito na yung sinasabi ko. Mali lang yung na-play ko kanina, pero ito yung sinasabi ko kanina sa inyo. Na puputok na naman dito, itong investigasyon ni Lacson at ni Soto, mapatungkol sa flood control, puputok sa mga Duterte. Ang lupit. Hindi rin kasi siya tinanong tungkol sa role nito sa flood control projects bilang kalihim noong Duterte administration. Tiniyak ni Soto na walang agreement para pagtakpan ang kaugnayan ni Villar sa issue. Wala naman kami ganun. Wala naman, hindi naman nabibring up Sana nga. Ewan ko kung mabibring up sa susunod na hearing pa sa... Sana nga. Pero paggawa ng batas nito, kailangan yung mga nakakaalam ay dapat tanungin natin. Hindi raw pwedeng hindi balikan ang nangyari sa 2025 budget kung pag-uusapan ang pondo para sa susunod na taon. Lalo na't lumobo ng 1 trillion pesos ang pondo ng DPWH this year. Hindi na lang yun Hindi na lang din yun Yung utang na lang ng Pilipinas 3 years. Ay halos 5 trillion ang tinaas sa loob ng 3 taon na administrasyong Marcos. Doon ka pa lang Yun pa lang napakalaking halimbawa na na talagang grabe itong administrasyon na to. Grabe ang nangyayaring korupsyon sa bansang Pilipinas. Habang pumutok din ang issue sa budget insertions na di umano'y pakana ng ilang mambabatas. Para sa agenda. So dito na tayo mapunta. Yung kontraktor na binarel, Ito po, panoorin natin at nanawagan kay Senator Marcoleta. Magandang araw po, Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta. Ako po si Engineer Angelito Mendoza ng Barangay Manalongon, Santa Catalina, Negros Oriental. Isa po akong maliitang kontraktor at may 2 quarry area operator. Humingi po ako ng tulong na maimbestigahan at ma-facilitate inquiry ang pamamaril sa akin noong August 27, 2025 para mahuli po at magkaalaman ang talamak na korupsyon dito sa aming probinsya. Isa po akong witness sa kasong sinampa ni Kitty Torres sa aming gobernador na si Chaco Sagarbarria. Di ko kilalang gobernador Chaco, Chaco Bidergaria.
Gobernador Gob Chaco. Sagar Barya. Ay, ito. Oo. Yung yung nagreklamo sa Siya pala to, yung nagreklamo sa sa taong bayan. Nung pumunta si Marcos Jr., sinabihan niya yung mga manonood na susuportahan natin ng bagong Pilipinas, tas walang sumagot. Tapos nagreklamo siya, kamingaw man, no? Eto siya. Yung ito para ito pala. Ay, wala, wag mo yung mataba, yan, no? Yung matabang kamukha din ni Tambaluslos. So ito daw pala yung etong kontraktor na to, witness laban dito sa gobernador na to. Aba, malupit to, malupit na balita ito, At mga tauhan niya dahil sa korupsyon, extortion, at operasyon. Mahigit 3 taon na kaming iniipit nila. Bago nangyari ang pamamaril sa akin, nakapile na po ako sa buti na buhay pa to, investigation sa Manila, at saka sa National Office of the Ombudsman, Visayas. Sana matulungan niyo po ako na mahuli ang salarin at bigyan niyo po ako ng solusyon sa aking quarry na ino-override ng isang malaking kontraktor dito na walang ECC at area clearance. Maraming salamat po. So yan, yan po yung video. Na kung saan ay nananawagan kay Senator Marcoleta. So yun nga, sana ay ma-share nyo itong video na to at malaman din ni Senator Marcoleta itong video na to. Kasi baka isa din to sa mga paraan. Kasi sa totoo nga lang talaga, inuunti-unti, marami na talagang balita na hindi lang binabalita. Ito masakit, ito yung masaklap dito. Hindi ibinabalita or magbalita man siguro 1, 2 or isang beses lang. No, hindi po yung binabalita ng ibang mainstream media yung mga kontraktor na pinag-iinitan ngayon. Kaya nga sinabi ko sa inyo, yung nangyayaring issue sa flood control ngayon is parang war on drug noon. Na yung mismong mga drug lord na ang nagpapatumba sa mga pusher para hindi sila ituro. So ngayon nangyayari, etong mga kontraktor itinutumba ng mga malalaki at mga may impluwensyang mga tao na nasa likod sa kanila para hindi sila may turo. So ngayon may isa nang lumabas na isang kontraktor na nangihingi ng tulong dahil nga sa panggigipit na ginagawa ng isang gobernador. So grabe po ito, no? So yun, mga banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa mga pag-usapan natin, lalo na ho dito sa mga senator, sila Chis, Joel Villanueva at Senator Bongo, na di umano ay binigyan ng donasyon ng mga kontraktor at hindi lang ho libo kundi milyon po ang ibinigay na donasyon, no? So anong may kukomento nyo dyan? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.